You must be a tough guy then, yeah? Do you want me to cave your fucking face open Oh, up here again? we go. Let the fuck back! Isang lalaking puno ng galit ang muling bumalik matapos ang matinding paghihirap, at sa pagkakataong ito, paghihiganti ang tanging nasa isip niya. Sa Avengement, masisilayan natin ang isang mabangis na laban-laban sa mga kriminal at taong responsable sa pagkawasak ng kanyang buhay. Sa bawat suntok, sipa at brutal na sagupaan, lalo lamang lumalalim ang kanyang galit habang isa-isa niyang hinaharap ang kanyang mga kalaban. Puno ng matitinding santukan, brutal na bakbakan, habulan, krimen at walang tigil na aksyon, ang pelikulang ito ay para sa mga mahilig sa intense at hard-hitting action movies. Pero hanggang saan siya aabot para makamit ang kanyang paghihiganti? Panoorin ang buong Tagalog movie recap ng Avengement at alamin ang buong kwento. Ang pelikula ay nagsisimula kay Cain Burgess, isang dating promising na boksingero, na dumating sa bahay ng kanyang kapatid na si Lincoln, isang walang-awang loan shark na naglalaro ng baraha kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Hiniling ni Cain na makausap siya ng pribado, ngunit tumanggi si Lincoln na umalis sa laro at sinabi sa kanya na sabihin na lang niya kung ano man ang gusto niyang sabihin sa harap ng lahat. At ubiling inamin ni Cain na kailangan niya ng tulong pinansyal. Tumanggi si Lincoln at ipinaliwanag na may panuntunan siya laban sa pagpapahiram ng pera sa pamilya dahil kung hindi ito kayang bayaran ni Cain, ayaw niyang mapilitan na singilin ang sarili niyang kapatid. Ipinaalala rin niya kay Cain na hindi man lang ito marunong matalo sa mga laban kahit inuutusan na siyang magpatalo, dahilan para malaki ang nalugi kay Lincoln at sa kanyang mga kasamahan sa pagtaya sa kanya. Nang malapit nang umalis si Cain, pinigilan siya ni Lincoln at inalok ng isang kasunduan. Papahiramin niya si Cain ng pera kung papayag itong gumawa ng isang trabaho para sa kanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Cain at sinabihan siyang makipagkita kay Hyde. Hindi nagtagal, nakipagkita si Cain kay Hyde, ang underboss ni Lincoln, na nagbigay sa kanya ng isang simpleng trabaho, nakawin ang isang plastic bag mula sa isang babaeng nagngangalang Mabel at ibalik ito sa kanya. Tinanong ni Cain kung ano ang laman ng bag, ngunit malamig na sinabi ni Hyde na wala na siyang pakialam doon. Sinabi rin niya kay Cain na kung gumawa ng anumang gulo si Mabel, maaari niya itong patulugin sa pamamagitan ng suntok. Kalaunan, nilapitan ni Cain si Mabel sa kalsada, inagaw ang kanyang pitaka, at tumakbo. Hinabol siya ni Mabel, kaya itinapon ni Cain ang pitaka at nagpatuloy sa pagtakbo habang dala ang plastic bag. Patuloy pa rin siya sa paghabol, ngunit nauwi sa trahedya ang habulan nang mabangga siya ng isang sasakyan. Nanigas si Cain sa pagkabigla at agad siyang inaresto ng mga pulis na malapit sa lugar. Habang nasa kustodiya, nakilala ni Cain si Detective O'Hara, na nagbunyag ng katotohanan tungkol sa negosyo ni Lincoln sa pagpapautang. Matapos magpautang ng pera sa mga tao, nagpapagawa si Lincoln ng paraan upang maagawan sila ng perang hawak nila, dahilan para lalo silang malubog sa utang at tuluyang masira ang kanilang buhay. Sinabi ni O'Hara kay Cain na 147 pamilya na ang naging biktima ng ganitong pamamaraan at may ilang mga bata pa nga na naiwan na ulila dahil sa negosyo ng kanyang kapatid. Iginiit ni Cain na wala siyang alam tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni O'Hara na nahaharap siya sa mga kasong manslaughter at robbery, at nagbanta rin itong idagdag ang mga kasong may kinalaman sa organized crime. Inalok niya si Cain na ipawalang bisa ang mga kaso kung isusuko niya si Lincoln, ngunit tumanggi si Cain na pagtaksilan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, dinala ni Sergeant Evans ang nakaposas na si Cain sa isang interrogation room at brutal na binugbog siya. Lumaban si Cain at patuloy na tumangging isuko si Lincoln, kaya lalo pa siyang binugbog ng mas malala. Sa kabila ng kawalan ng anumang dating criminal record, nasentensyahan si Cain sa Belmarsh, isa sa mga pinakamapanganib na bilangguan sa England. Sa unang araw niya roon, inatake siya ng isang preso. Nagawa ni Cain na pabagsakin ang mas malaking lalaki, ngunit may isa pang preso na sumali sa laban at sinaksak siya sa likod. Sugatan, lumaban si Cain at inagaw ang sandata nito, ngunit mabilis na dumagsa ang iba pang mga preso at napabagsak siya. Pinawalang malay nila si Cain sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang mga ngipin sa gilid ng hagdan at pagsipa sa likod ng kanyang ulo, dahilan para mabasag ang karamihan sa kanyang mga ngipin sa harapan. Kalaunan, pinalitan ng metal na
Ngipin ang mga nasira niyang ngipin bilang parusa dahil sa pagsagot niya ng pabalang sa prison dentist. Ngunit tila hindi naman ito inabala ni Cain dahil mas nakakatakot siyang tingnan dahil sa kanyang mga metal na ngipin. Sa isang pagbisita, natakot ang ina ni Cain nang makita ang kalagayan ng mga ngipin ng kanyang anak at nag-alala siya para sa kaligtasan nito. Sinabi niya kay Cain na nakausap niya ang isang abogado, ngunit hindi niya kayang bayaran ang legal fees. Hiniling ni Cain sa kanyang ina na kausapin si Lincoln at sabihin dito na pumunta at dalawin siya dahil desperado siyang makausap ang kanyang kapatid. Ngunit habang lumilipas ang panahon, wala siyang naririnig mula kay Lincoln, na hindi man lang pumupunta upang dalawin siya. Napagtanto ni Cain na lubos na siyang nag-iisa at kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Isang araw, kinorner siya ng 2 preso at inatake. Lumaban si Cain at napabagsak silang dalawa, kahit nagtamo siya ng sugat malapit sa kanyang mata. Kalaunan, dumating ang mga gwardya at kinaladkad siya palayo. Dinala si Cain sa harap ng isang prison official. Kahit sinabi niyang ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili, napatunayang guilty siya at nadagdagan pa ng 1 taon ang kanyang sentensya. Sa sobrang galit, minura ni Cain ang opisyal habang kinaladkad siya palabas ng mga gwardya. Sa kalaunan, napagtanto ni Cain na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makibagay sa buhay sa loob ng bilangguan. Nagsimula siyang patuloy at matinding magsanay, habang pinatitibay ang kanyang sarili sa pisikal at mental na aspeto. Naniwala siya na bagamat maaaring palakasin ang katawan, ang isip ang tunay na dahilan kung bakit nagiging imposibleng talunin ang isang tao. Natutunan din niyang tiisin ang sakit. Isang araw, nakipaglaban si Cain sa 3 preso ng sabay-sabay at brutal na napabagsak silang lahat. Dahil naguguluhan siya kung bakit patuloy siyang inaatake ng mga tao, hinawakan niya ang isa sa mga preso na kanyang natalo at hiningi ang paliwanag. Inamin ng preso na wala itong personal na galit sa kanya at ibinunyag na naglagay si Lincoln ng bounty na 20,000 pounds sa ulo ni Cain. Kalaunan, inatake si Cain ng ilang preso sa dining hall ng bilangguan. Habang nagaganap ang laban, gumawa ang isa sa kanila ng homemade napalm habang nilalabanan at napapabagsak naman ni Cain ang iba pang mga umaatake. Pagkatapos, palihim na lumapit ang preso mula sa likuran ni Cain at ibinato ang nasusunog na halo sa kanyang mukha, dahilan para pansamantalang mabulag si Cain. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa pa rin ni Cain na lumaban at mapabagsak siya. Matapos gamutin ang kanyang mga paso, muli na namang dinala si Cain sa harap ng prison official. Muli siyang napatunayang guilty at nadagdagan pa ng 2 taon ang kanyang sentensya. Bilang tugon, itinaas ni Cain ang kanyang 2 middle fingers. Sa isa pang pagkakataon, inatake at sinaksak sa likod si Cain. Sa pagkakataong ito, gumanti siya at pinatay ang mga umaatake sa kanya bago tuluyang nagawang mapabagsak at mapasuko siya ng mga gwardya. Patuloy na nadidagdagan ang sentensya ni Cain, dahilan para lalo siyang maging brutal. Upang mabuhay sa loob ng bilangguan, unti-unti siyang naging isang cold-blooded killer. Pagkalipas ng 3 taon, muling binisita si Cain ng kanyang ina. Sinabi nito na ilang beses na niyang sinubukang bumisita, ngunit palaging sinasabi ng prison staff na nakakulong siya sa solitary confinement. Lalo siyang nag-alala nang makita kung gaano kalala ang mga peklat sa mukha ng kanyang anak. Muntik nang sabihin ni Cain sa kanyang ina ang ginawa sa kanya ni Lincoln, ngunit bago pa niya magawa iyon, ibinunyag ng kanyang ina na mayroon siyang cancer at ilang buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na si Lincoln ang araw-araw na nag-aalaga sa kanya at naghahatid sa kanya sa chemotherapy. Nang marinig ni Cain na inaalagaan ng kanyang kapatid ang kanilang ina, nagbago ang kanyang isip at nagpasya siyang huwag na lang sabihin ang katotohanan sa kanyang ina. Makalipas ang ilang panahon, muling nilapitan ni O'Hare si Cain, na nalaman na nito ang tungkol sa bounty na nakapatong sa ulo niya. Hiniling muli ni O'Hare kay Cain na isuko si Lincoln. Dahil naghihingalo na ngayon ang kanyang ina sa ospital, sa wakas ay pumayag si Cain, ngunit may kondisyon lamang na papayagan siyang bisitahin ang kanyang ina. Kalaunan, inihatid si Cain ng mga pulis sa ospital. Ngunit nang makarating siya roon, nalaman niyang 20 minuto siyang nahuli at patay na ang kanyang ina dahil huminto muna ang mga pulis para bumili ng lattes habang nasa biyahe. Matapos makita ang kanyang ina, inatake ni Cain ang mga pulis sa elevator, napabagsak sila, at nakatakas. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Cain sa isang pribadong pub, ngunit hinarang siya ng 2 bouncer sa entrance.
Madali niya silang natalo at pumasok sa loob, kung saan casual siyang umupo sa bar at umorder ng beer mula sa barmaid na si Bez. Sa mga mesa sa likuran niya, pinag-uusapan ng isang grupo ng mga thug ang kamakailang pagkamatay ng isa sa kanilang kasamahan na si Rock. Isa sa kanila, si Tun, ang nagsabing siya at si Rock ay inatake ng gabing iyon ng isang misteryosong lalaki na pumutol sa isang kamay ni Rock. Sinabi ni Tun na nakialam siya at natakot niya ang umaatake hanggang sa ito ay tumakas, ngunit narinig ni Kane ang kwento at natawa. Nasaktan sa ginawa niya, hinarap ng mga thug si Kane, ngunit ibinunyag ni Kane na siya ang misteryosong umaatake. Sinabi niya sa kanila na matapos niyang patayin si Rock, tumakbo lamang si Tun dahil sa takot. Bago pa nila siya maatake, naglabas si Cain ng double-barreled shotgun at nagpaputok ng warning shot sa kisame, habang tinututukan ng baril ang lahat. Dahil sa ingay, lumabas si Hyde mula sa kabilang kwarto at nagulat nang makita si Cain. Pagkatapos, ipinakilala niya si Cain sa iba bilang nakababatang kapatid ni Lincoln. Habang ni-reload ni Cain ang shotgun, biglang sumugod sa kanya ang isa sa mga thug. Binaril siya ni Cain sa tuhod, dahilan para sumigaw ito sa matinding sakit, pagkatapos ay pinatulog niya ito sa pamamagitan ng pagsipa sa ulo. Kinuha ni Cain ang mga cellphone ng lahat, ngunit tumanggi pa rin ang mga lalaki na maniwalang siya ang pumatay kay Rock dahil patuloy pa ring itinatanggi iyon ni Tun. Pagkatapos, naglabas si Cain ng isang plastic bag at inutusan si Tun na buksan ito. Sumunod si Tun at natakot nang makita sa loob ang pinutol na kamay ni Rock, na nakilala niya dahil sa malaking tato sa dibdib nito. Nang mapagtanto ng lahat na seryoso si Cain, sumunod ang lahat sa utos niyang umupo. Hinampos ni Cain si Hyde sa mukha gamit ang puwitan ng shotgun at inutusan siyang tawagan si Lincoln, at sabihin dito na pumunta sa pub dahil tungkol ito kay Rock. Pagkatapos, pinilit ni Cain si Hyde na lumuhad at idiniin ang shotgun sa kanyang ulo, habang binabalaan siyang maaaring ang susunod niyang mga salita na ang maging huli niya. Di nagtagal, dumating si Lincoln kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at nagulat nang makita si Cain na nakatayo roon. Sinubukan niyang pakalmayan si Cain, sinasabing masaya siyang makita muli ang kanyang kapatid, ngunit nakita ni Cain ang tunay niyang pakay at inutusan si Lincoln at ang kanyang mga tauhan na ay lapag ang kanilang mga armas at cellphone bago sumama sa iba. Ipinaalala ni Lincoln kay Cain na minsan na niya itong binugbog ng halos ikamatay nito dahil sa pagsuwi sa kanya, ngunit sinabi ni Cain na siya na ngayon ang may kontrol. Tiningnan ni Lincoln ang lalaking binaril ni Cain sa tuhod at napagtantong namatay na ito dahil sa pagdurugo. Sinisi ni Cain si Lincoln sa lahat ng pinagdaanan niya sa bilangguan. Sinabi niya na nabuhay siya sa ilalim ng palagiang banta ng karahasan bawat oras ng bawat araw, ilang beses siyang sinaksak, nabalian ng mga buto, at kinailangan niyang pumatay ng mga tao gamit ang kanyang sariling mga kamay para lamang mabuhay. Itinuro ni Cain ang mga peklat na tumatakip sa kanyang mukha. Nang tuyain siya ni Hyde, gumanti si Cain sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo gamit ang shotgun. Sinabi ni Lincoln na ginawa ng bilangguan si Cain na isang psychopathic killer, ngunit ipinaalala ni Cain sa kanya na si Lincoln ang gumawa sa kanya ng ganoon nang maglagay ito ng bounty na 20,000 pounds sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Lincoln na naniwala siyang nagsumbong si Cain tungkol sa kanya, ngunit iginiit ni Cain na wala siyang sinabi kahit isang salita. Pagkatapos, ibinunyag ni Lincoln na mayroon siyang tiwaling pulis sa kanyang payroll, si Sergeant Evans, na nagsabi sa kanya na ipinagkanulo siya ni Cain. Hindi makapaniwala si Cain na mas pinaniwalaan ni Lincoln ang isang tiwaling pulis kaysa sa sarili niyang kapatid. Ipinaliwanag niya na kalaunan ay natuklasan ni O'Hara na corrupt si Evans at tinanggal ito sa trabaho. Iginiit ni Lincoln na dalhin nila roon si Evans upang ayusin ang problema, ngunit sinabi ni Cain na patay na si Evans. Ibinunyag ni Cain na sinundan niya si Evans hanggang sa isang nightclub kung saan nagtatrabaho ito bilang bouncer. Hinarap niya ito dahil sa pagsasangkot sa kanya sa problema, at naglaban ang dalawa. Dahil sa mga taong ginugol ni Cain sa pakikipaglaban, nagawa niyang talunin si Evans at kalaunan ay pinatay ito gamit ang martilyo. Sinubukan ni Lincoln na kausapin ng maayos si Cain, sinasabing wala na ang kanilang ina at sila na lamang ang natitirang magkapamilya. Sinabi niya kay Cain na tapusin na ang lahat ng ito at inalok siya ng pagkakataong magsimulang muli ngayong malaya na siya. Sa halip, nagtanong si Cain tungkol sa lahat ng taong sinira ni Lincoln sa mga nagdaang taon, at ibinunyag niyang naaalala niya ang mga pangalan ng bawat biktima. Ibinunyag na habang nasa bilangguan si Cain,
Inukit niya sa dingding ang pangalan ng lahat ng 147 biktima. Kahit hindi niya sila natulungan noong mga panahong iyon, minmorya niya ang bawat isa sa kanila. Tinawag ni Hyde na mga talunan ang mga biktima ni Cain na sinusubukan lamang umanong umiwas sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Walang anumang babala, binaril ni Cain si Hyde sa ulo at agad itong namatay. Pagkatapos, ibinunyag ni Cain na binisita na rin niya ang accountant ni Lincoln na si Stokes. Sa isang flashback, hinarap ni Cain si Stokes sa kanyang bahay at tinutukan ito ng baril. Nangako siyang palalampasan si Stokes at ang kanyang pamilya at papayagan silang umalis ng bayan kung bibigyan siya ni Stokes ng access sa mga financial account ni Lincoln. Matapos matuklasan na may 2.2 million pounds si Lincoln, inutusan ni Cain si Stokes na hatiin ng anonymous ang pera at ipamahagi ito sa lahat ng 147 biktima. Tumangging maniwala si Lincoln, kaya kinuha ni Cain ang cellphone nito at ipinakita ang laman ng kanyang account. 1,500 pounds na lamang ang natitira, na pabirong sinabi ni Cain na sapat na para bayaran ang kanyang porcelain teeth. Pinayagan ni Cain na umalis ang lahat maliban kay Lincoln, ngunit tumanggi ang mga tauhan ni Lincoln na iwan siya. Itinuro nila na double-barreled shotgun lamang ang hawak ni Cain laban sa 10 lalaki. Kalmadong sumagot si Cain na isang bala lamang ang kailangan niya para kay Lincoln dahil hindi naman niya planong umalis ng buhay mula sa pub. Bago pa mahayla ni Cain ang gatilyo, hinampos siya ni Bez mula sa likuran gamit ang isang bote. Nagpaputok si Cain at tinamaan ang isa sa mga thug habang may isa pang lalaki na umatake sa kanya at napaalis ang shotgun sa kanyang kamay. Sabay-sabay na sumugod ang grupo kay Cain, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa pakikipaglaban sa bilangguan upang isa-isang mapabagsak ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Tun palabas, ngunit maya-maya ay bumalik itong may dalang submachine gun. Nagpaputok siya, ngunit aksidente niyang nabaril ang isa sa sarili niyang mga kasamahan. Inagaw ni Cain ang armas mula sa kanya, kinuha ito, at binaril ang 2 pang lalaki bago tuluyang maubusan ng bala. Pinabagsak niya si Tun at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga natitirang umaatake, at pinatay niya ang mga ito kahit nasaksak siya habang nakikipaglaban. Matapos masaksihan ang brutal na paghihiganti ni Cain, inamin ni Lincoln na wala naman talaga siyang pakialam kung nagsumbong si Cain tungkol sa kanya o hindi. Habang tinututukan ni Lincoln si Cain gamit ang shotgun, na hindi niya alam na wala ng bala, ibinunyag niya na ang tunay na dahilan kung bakit niya ipinapatay si Cain ay dahil kahit ang simpleng chismis na ipinagkanulo siya ni Cain ay sapat na para mawalan ng respeto si Lincoln sa kanyang kapatid. Hinayla ni Lincoln ang gatilyo, ngunit walang nangyari. Ngumisi lamang si Cain dahil alam na niyang walang bala ang shotgun. Binigyan ni Bez si Lincoln ng kutsilyo, at inatake nito si Cain. Nag-away ang magkapatid hanggang sa tuluyang mapabagsak ni Cain si Lincoln at masaksak ito ng malubha, dahilan para mamatay siya. Pinatawad ni Cain si Bez at pasuray-suray na lumabas ng pub bago bumagsak sa isang malapit na bench. Samantala, sa kanyang opisina, natuklasan ni O'Hare na matagumpay na hinati ni Cain ang 2 million pounds ni Lincoln at ipinamahagi ito sa mga biktima. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kayong maiyang pindutin ang like button. At kung hindi ninyo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasiguro. Mas mabuti kung panoorin ninyo ang buong pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na katulad nito.